Sa kabila ng lahat, nag-aantay na lamang ako noon sa mga sasabihin ng matanda. Nanatili pa kami ng mga ilang saglit doon habang pinagmamasdan yung mga tao na patungo na doon sa dulo. Hanggang sa nagmungkahi na itong si Mang Buktot na sasalubungin daw namin ang mga ito. Sumunod ako sa kanya nung maglakad na kami. Ang bilis ng lakad eh. Nadaanan namin yung bahay. May ilaw ito at pakiwari ko maliit na lampara. Nasa loob lamang yung liwanag. Nagtanong ako kay Mang Buktot kung aswang ba ang naroroon pero hindi ito nagsalita. Hanggang sa nagkasigawan na sa kabilang parte. Dito ay nagmumumura si Mang Buktot. Ang sabi kung hindi siya nagkakamali, may hinahabol na aswang ang mga ito. Ramdam niya umano. Nagmamadali na kami noon hanggang sa tuluyan naming malapitan at makumpirma kung sila nga. Nagtaka pa si Kuya Riggs, papanong naroroon daw kami? Sabi naman ni Mang Buktot ay siya dapat ang magtatanong. May aswang, Sir Seth. Nakasoksok ito sa damuhan. Sugatan. May dumating doon sa bahay. Itong aswang na ito sinundan namin at naabutan. Pinagtulungan pero nakatakas. Pero hindi namin hinayaan. Dito papunta eh. Ayon kay Mang Buktot. Malamang doon daw pupunta gawa na ng dito sa lugar na ito niya nararamdaman na dinala si Ate Marise. Sinipa ni Mang Buktot ang aswang. Umungol lamang ito pero hindi gumalaw. Kaya naman pinagtataga ito ng itak hanggang sa bawian ng buhay. Malapit lang ako kung kaya tumalsik talaga sa akin ng dugo nun. Napapasuka ako. Hindi kinaya ng sikmura ko eh. Nasa dulo na kami nun. Sa kahanang nasa lugar. Mga niyog at tanim ng palay. Pero may mga matatayog na puno na hindi ko naman alam kung ano-ano mga ito. Huwag niyo nang antayin na ubusin pa namin kayong lahat. 3 na yung lalagas sa inyo. Kung lokohan tayo dito ay malalagasan kayo hanggang sa maubos. Sa uli niyo babae. Mga walang hiya kayo mga salot. Nagalugan ng mga puno matapos magsalita ni Mang Buktot. Lalo na yung niyog na medyo kababaan. Nasa itaas ng mga puno ang mga aswang. Naglakad si Mang Buktot palapit doon sa taniman ng gulay. Hanggang sa narinig namin noon ang boses ni ate. Saglit lang, yun bang gustong kumawala? Kagad nagpulasan ng mga kasama ko. Ako naman syempre doon kay Mang Buktot sumunod. At habang nangyayari ito, nakaangat ang tingin ko sa itaas ng puno. Naaabot ng liwanag ang itaas pero hindi detalyado. Hanggang sa may lumitaw na aswang. Kitang-kita ko na naroroon ito nagmula sa likod ng malaking puno. Palayo ito. Nakita ko si ate. Tangay ng aswang na yon. Sinabi ko yun sa kanila. Nakita din pala nila. Si Kuya Riggs ay hinabol yun. Susunod sana ako kaso hinarangan naman ako ni Mang Buktot. Huwag daw akong sumunod. May nakadapa umano sa lupa at may nasa itaas din ng puno. Wala akong nagawa kung hindi ang manatili na lang. Sina Kuya Dael at Mang Vicente sumunod. Hanggang sa biglang tumakbo itong si Mang Buktot. Pinagtatataga ang lupa. Napasimangot talaga mukha ko nun. Tanaw na tanaw ko eh. Wala namang aswang. Espasyo kasi yun tapos mababa lang ang mga damo. Nagwala pa ngang nakataling kalabaw gawa ng nabulabog eh. Pagkalapit ko, sa maniwala man kayo at sa hindi, bigla na lang akong nakakita ng aswang. Patay na ito. Nakatihaya. Paano nangyari yun, di ba? Habang papalapit ako ay wala naman eh. Pero nang nasa tabi na ako ni Mang Buktot, aba naroroon.
Tinanong ko ito sa matanda. Ang sabi naman nun ay may tinatawag daw na pangbuta ang mga aswang. Hindi ito makikita ng taong walang karunungan. Ultimong may karunungan nga'y mahihirapang makita. Ginamit lamang umano ni Mang Buktot ang kanyang pakiramdam. Hindi naman sumablay yon, kaya kinatay niya kagad ang aswang. Lahat ng pagpatay na nakita ko ay puro kalunos-lunos. Kitang-kita ko talaga yung mga sugat na manilaw-nilaw tapos may sumisirit pang dugo. Ano na? Wala bang susunod? Baka may gustong bumaba dyan sa puno. Nakahanap din kayo ng katapat ano? Kala ko malalakas kayo. Nilalakas ng loob manghamak ng tao. O siya, sige, dyan lang kayo ha. Aantayin ko talaga kayo dito sa baba. Hindi pwedeng hindi bumaba, di ba? Nakakangawit din dyan sa itaas, mas lalo na kapag sumikat ang araw. Sambit ng matanda. Mga ilang sandali, may nakita akong pababa ng puno ng niyog. Nakapatiwarik pang postura na parang malaking bayawak. Tapos may isa pang magkakasunod dito. Bale, dalawa na yon. Napapailing ako. Maiya ka ba namang pagkadami pala nila? Nang makalapag na ang mga aswang, dito ko napagtanto ng isa, babae. Hindi naman wangis aswang siya tingnan pero maitim ang mata. Habang ang isa ay nakadapa sa lupa at lalaki yon. Pero may mahabang buhok na nakatabon sa mukha niya. Dahan-dahan itong tumayo. Palapit naman ng palapit si Mang Buktot. Sabi ng matanda, makikipagsundo na ba umano ang mga ito? Dagdag pa ni Mang Buktot, ayaw niya nang makita ang pagmumukha ng mga ito matapos ng kasunduan. Ano sa palagay mo? Makikipagsundo ba kami ngayong may mga napaslang na? Wika nitong lalaki na bigyan natin ng pangalang Karding. Matandang aswang ito. Nagpatuloy ito sa pagsasalita at ayon pa dito, ayaw na ayaw nila ng hinahamon. Yung paghamon umano ay pagyurak sa kanilang prinsipyo. At ginawa na umano yun ni Kuya Riggs. Kaya nagkaroon sila ng malalim na interes. Niyawa na. Alam ko naman yun na ayaw nyo ng hinahamon pero sa palagay mo ba tama ang ginawa nyo? Sino bang hindi magagalit? Nang aaswang kayo, mga hayop kayo. Maraming beses na akong nakakarinig ng panggabala ha. Ngayon lang ako nang himasok. Kami na hinamak eh. Napakatigas ng mukha nyo. O ano na ngayon? Hindi ba isa sa oli ang babae? Talaga magkakamatayan pala eh. Walang tatakbo sa inyo ha. Wika ni Mang Buktot. Dito na naman ang ilabot ang katawan ko. Matapos lang nun, yung babaeng aswang ay biglang tumakbo ng mabilis patungo sa akin. Hindi ito nagawang pigilan ni Mang Buktot. Tumakbo ako. Binitawan ko ang ilaw at sirit ng takbo hanggang sa makarating sa palayan. Nagsisisigaw ako noon. Hindi ako lumilingon sa likod. Hanggang sa nakarating na ako malapit sa isang bahay noon. Humingi ako ng tulong na kako. Hinahabol ako ng aswang. Pakiusap, tulungan nila ako. Agad-agad na nagbukas ang pinto at may bumungad na matandang babae. May dalawang bata na sumilip sa bintana. Pumanik ako sa bahay. Itong matanda ay sinisilay kung may aswang nga ba. Naririyan po, inaabol niya ako eh. Diyos ko, meron nga. Naroroon sa pilapil. Paano bang nangyari? Gabing-gabi na, gumagala ka ba? Taga saan ka dong? Tanong na matandang babae. Si Aling Mamay. Ang sabi ko'y may kasama ako sa may sakahan. Marami kami. Ipinaliwanag ko sa kanya lahat halos. Tumutugis kayo ng aswang. Dinukot yung ate mo. Teka, kilala ko yung pangalang Riggs. Anak niya ni Vicente, no? Pinsan ko si Vicente. Dito, pasok sa silid. Mga bata, isara ang bintana ha. Ano bang ginagawa niyo at nakadungaw pa kayo dyan? Gumaan ang loob ko nun.
Alam kong ligtas ako nun. Ang kinagandahan dyan ay kaanak pa nila Kuya Riggs ang nakatira. Nakaumang lamang ang matandang babae sa may pinto. Napakahaba ng bitbit nitong itak. Bababa sana ito ng bahay pero nag-iyakan ng dalawang bata na wag daw silang iiwan. Kambal ang mga batang ito at sa tingin ko'y nasa 7 taong gulang. Puro mga lalaki. Sumuksok pa nga sa kiliran kong isa eh. Dito lang kayo. Hindi ako aalis. Iitataboy ko lang yung aswang. Hindi ko na alam ang mga nangyari noon sa sakahan. Lalo na kila Kuya Riggs. Bagamat gumaan ang loob ko pero sa sarili ko lang itong kaligtasan. Sa kabila noon ay labis akong nag-aalala sa kalagayan nila Kuya Riggs. Puwera na lang kay Mang Buktot kasi nga may abilidad naman yun eh. Si Aling Mamay ay pumasok sa loob. Nagpakulo ito ng tubig at may nilagay siya doon. Basta laman ito ng garapang hawak niya at nakakasulasok yung amoy na para bang amoy ng isang asido. Naririyan na sa gilid ng bahay. Walang hiyang yan. Wala pa namang pangontra dito maliban na lang sa lana ko. Pero wag mag-alala dahil sa oras na magtangkayan sasabuyan ko talaga nito. Tingnan natin kung hindi masusunog yung katawan niyan. Kagad kong naisip noon na may kaalaman din itong matandang ito. Kampante. Bagamat nasa delikadong sitwasyon pero parang kaya niyang aswang. Hanggang sa nakarinig ako ng igik ng baboy. Nanggaling ito sa silong. Walang ano-anong binuhos ni Aling Mamay ang mainit ng tubig na may kung anong halo. Nagwala ang nilalang. Umalog ang bahay. Mababa lang kasi ang silong. Kaagad bumaba si Aling Mamay. Ako noon ay bumaba na rin. Nakita ko ang nilalang sa silong na gumugulong-gulong nun. Sinusundot naman ito ng itak ni Aling Mamay. Ilang mga sandali. Dumating si Mang Buktot. Napabuntong hininga ito at sinabing mabuti kamo at doon daw ako sa bahay nagtungo. Dahil kung hindi pa, papatayin talaga ako ng aswang. Nako, salamat Mamay at nariyan ka pala. Kala ko ang anak mo yung naririyan kaya hindi ako sumaglit eh. Naroroon sa tagbilaran ng anak ko kasama yung asawa niya. Iniwan sa akin itong bahay at naririyan yung kambal. Anong gagawin dito? Ikaw na siguro bahala, Buktot oh. Nabulag ata yung mga mata eh. Binuhusan ko ng mainit na tubig na may himag. Ako na. Ako na yung bahala. Oh, Dong Enrique, ayos ka lang ba? Hinalamos mo yung putik ah. Pagkabilis mo palang tumakbo. Iniabangan niyo po kasi yung aswang. Dapat sinunggaban mo na eh. Dami niyo pa pong sinabi. Ako tuloy yung pinunteriya. Nasaan po sila kuya? Sabi ni Mang Buktot. Hindi niya pa alam. Pero nakakatiyak siyang maililigtas daw ang ate ko. Pakiramdam niya ay nasa 2 aswang na lang ang natira. At paniguradong kayang-kaya daw nila yon ni Mang Vicente. Doon pa lang ako nakaramdam ng matinding pagkapagod. Siguro'y naging kampante na ako. Walang ano-anong pumanik ako ng bahay at tumiga sa may sahig nun. Hindi ko na tiningnan pa kung anong gagawin ni Mang Buktot doon sa aswang. Basta't naririnig ko lang na umatungal ito. Tapos tila ba palayo ng palayo ang boses. Indikasyon na dinadala ni Mang Buktot kasama ni Aling Mamay. Ang nilalang sa malayo. Hanggang sa nakatulog ako. Nagising na lamang ako noon dahil nga sa pananakit ng katawan. Bukang liwayway na. Ganoon siguro kapag nasa gitna ng matinding tensyon. Hindi na mararamdaman ang kung anong sugat sa katawan. Mararamdaman na lamang ito kinabukasan. Napakabigat ng katawan ko. Katabi ko yung mga bata nun. Dahan-dahan akong bumangon. Sumilip sa bintana. Nakita ko si Aling Mamay. Nagsisiga ito tapos yung amoy ng usok. Katulad noong kagabi. Hinaluan niya siguro yun ng laman ng garapa.
Ito na yung sinasabing himag nun. Sinambit ko ang matanda. Nagtanong ako sa kung ano na ang nangyari. Kung dumating na ba sila Mang Vicente. Sabi naman ni Aling Mamay, hindi pa daw. Si Mang Buktot umano ay umalis. May malaking problema daw. Ito ay base na rin sa salaysay ni Mang Buktot bago ito umalis noon. Kinabahan ako. Naisip ko kagad si ate. Baka itong sinasabing problema ay patungkol na kay ate noon. Baka may nangyaring hindi maganda. Baka wala na yung ate ko. Napaiyak talaga ako nang wala sa oras. Nagtatanong ako kay Aling Mamay kung may sinabi pang iba si Mang Buktot bukod doon. Wala eh. Basta balisa yun. Nagmamadali. Ano bang iniiyak mo dyan? Yung kapatid mo? Nako, kung sa bagay ganun din naman ang naiisip ko. Mas lalo akong umatungal sa pag-iyak nang sabihin nito ni Aling Mamay. Nagtanong ako sa kung saang direksyon nagtungo si Mang Buktot. Sinabi naman ni Aling Mamay. Dali-dali akong bumaba ng bahay at tumakbo. Sumisigaw si Aling Mamay na wag pero hindi ako nakinig. Kahit napakabigat ng pakiramdam ko noon at may pilay parang wala na lang. Sa sakahan ang tinuro ni Aling Mamay. Kaya doon ako tumakbo. Sa dulo ng sakahan, gubat pero ang gilid ay may patubigan at palayan. Pinakiramdaman ko ang lugar. Pinapakiramdaman ko at hinuhulaan kung saan pwedeng nagtungo ang matanda. Napili ko yung napakasukal. Paakyat yon at mabato. Napakaraming puno na halos magkakadikit na. May nakita akong mga hawing damo at bakas ng tapak sa damong yon. Naisip ko na baka dito dumaan si Mang Buktot. Hanggang sa tumagos ako sa kabilang parte ng gubat na ito. Malawak na palayan na naman. Litong-lito na ako. Naupo ako nun sa tabi tapos tinitignan na malayo. Na para bang wala ko sa sarili. Hanggang sa maya-maya nakita ko si Kuya Dael. Naglalakad patungo sa kinaroroonan ko. Sinalubong ko ito at tinanong kung anong nangyari. Hindi ko nasundan Nawala na lang sila Tatay at Riggs. Si Mang Buktot nakita ko. Sa kabila pero nang tawagin ko hindi naman ako pinapansin. Kagabi pa ako nag-aantay pero hindi pa bumabalik sila Riggs. Ikaw, kamusta ka? Hindi ako kumibo. Wala akong masabi. Namamayani sa isip ko ang matinding pagkabagabag na may kasama pang malalim na agam-agam. Hanggang sa naglakad ako patungo sa pinanggalingan ni Kuya Dael. Sinita ko nito at sinabing walang mapapala doon pero hindi ko ito pinapansin na para lang si Aling Mamay. Sumunod ito sa akin. Kinakalbit ako pero pinangdidilatan ko ng mga mata. Naiintindihan kita pero wala ka din magagawa. Ako nga walang nagawa, ikaw pa kaya? Basta, hahanapin ko po sila. Bahala na kung saan ako makakarating. Wala na akong pakinon. Nagpatuloy naman sa pagsunod sa akin si Kuya Dael. Sabi pa nun magpahinga daw kami. Pero hindi ko kinikibuan. Napakalayo na nang narating namin. Tawid ng sapa. Sakahan. Palayan. Gubat tapos kabayan. Parang akong maihimatay kasi nga nahihilo na ako nun Nung nasa liblib na kami, may tumawag sa amin ni Kuya Dael. Paglingon ko, si Mang Buktot. Nakaupo ito sa isang bato sa gilid ng malaking puno na hindi ko matukoy kung ano. Makapal din yung kakahuyan doon. Ganun naman sa bukid ng Bole. Palayan at gubat. Itong si Mang Buktot ay malapit lang. Mga nasa 10 metro ang layo. Hindi kasi mamamalayan kagad dahil makapal ang mga damo. Kagad kaming lumapit. Balisa ito. Bagsak ang balikat na animoy may malaking suliranin. Mas lalo akong kinabahan nun. Namamaga pa yung mga mata na para bang galing sa matinding pag-iyak. Ginagawa niyo dito? Ang layo naman ng narating niyo. Ito pong si Enrique, gustong makita yung kapatid niya.
Kanina pa to hindi kumikibo eh. Yun din ang problema ko ngayon. Napagod ako kung kaya nagpahinga muna pero nasusundan ko naman yung bakas ng aswang eh. Dagdag pa ni Mang Buktot. Baka nasa may nayon sa unahan. Nararamdaman niya umano. Sabi ko naman kung sakaling nasa nayon, bakit hindi na lamang puntahan? Ayon naman sa kanya, diyan daw sa unahan nakatira ang nakalaban niya dating isang albularyo. At kung sakaling hamakin niyang lugar ay baka umano mabasag ang kanyang tangan sa katawan. Nagtanong si Kuya Dael kung may albularyo umano sa nayon eh. Bakit doon nagtungo ang mga aswang? Kung hindi ako nagkakamali, may kapit ang mga hayop na aswang na yan dyan sa albularyong nakatira sa nayon. Iniisip ko pa yung mga gagawin eh. Baka mamaya gagawa ko ng ritual pagod ako kaya kailangan ko magpalakas. Magpahinga muna kayo. Ikaw Dong, magpahinga ka din. Dapat doon ka na lang sa bahay ni Mama eh. Hindi na ako nagsalita pa. Hindi talaga ako napapanatag. Gusto ko nang puntahan ang sinasabi niyang nayon. Wala pa akong natatanaw na kabahayan. Gubat pa yon. Sa mga puntong ito ay kinalmahan ko ang sarili ko. Medyo naging sapat sa akin na makita si Mang Buktot. Angat na ang araw, hindi naman ganoon kainit gawa ng sobrang lilim doon. Hanggang sa nakatulog habang nakasandal sa puno si Mang Buntot. Si Kuya Dael din noon inaantok na para bang matutulog din ito. Hinayaan ko lang. Hanggang sa wala na, ako na lang ang gising. Nakapagdesisyon akong magkusa noon. Hahanapin ko ang sinasabing nayon. Sisilipin ko lang kumbaga. Naglakad-lakad ako hanggang sa may nakita kong magkakasunod na bahay. Mga karaniwang tirahan lamang ito at may natatanaw ako mga tao noon. Kumabig ako noon para hindi makita pero nagpatuloy ako sa paglalakad. Hanggang sa hindi ko namamalayan na ang lusutan pala ay isang kalsada. Bumungad sa akin ang kalsada na may parting hindi sementado. Sa kabilang banda ay may mga bahay. Nayon nga, tama si Mang Buktot. Umupo ako sa gilid lang ng kalsada. Nasa malabong na damo para hindi makita ng mapapadaan. Nakikiramdam ako noon. Mukhang payapa naman ang lugar pero naniniwala ako sa mga sinasabi ni Mang Buktot na pwedeng naroroon sa nayong ito si ate. Ang tanong nga lang, nasaan ngayon sila Mang Vicente at Kuya Riggs? Hanggang sa nakarinig ako ng may nag-uusap noon. Nasa kalsada. Sumilip ako sa siwang ng damuhan. Dito ay para bang gumaan ang tuluyan ang pakiramdam ko na makita si Kuya Riggs. At alam niyo ba kung sino ang kasama? Ang ate Maris na may 3 buwang buntis. Tumayo ako at dali-daling lumapit. Niyakap ko ang ate. Kako salamat at buhay pa siya. Maraming galos si ate. May mga pasapa nga sa kamay lalo na sa leeg na para bang sinakal. Pero hindi ko makita sa kanila na natutuwa. Mabigat ang mukha na para bang ang laki ng problema. Nanlaki ang mga mata ko nang nagwika si Kuya Riggs ng, "Wala nang Tatay Enrique. Patay na." Paanong namatay? Nasaan po siya ngayon? Tingin ko dinaanan mo lang eh. Naroroon sa loob ng gubat na yan. Nandyan nga din si Mang Buktot eh. Hindi ba kayo nagkita? Para bang nabuhusan ako ng malamig na tubig nun. Alam pala ni Mang Buktot ang mangyayari. Hindi niya sinabi sa amin ni Kuya Dael. Siguro gusto niyang sina Kuya Riggs ang magsalaysay. Nandito sa loob ng nayon ng 2 aswang. Nagkahabulan kagabi. Nakatakas si Maris. Sinundan ko. Nasalba ko pero naiwan si tatay. Pagkabalik namin wala na eh. Kasalanan ko to eh. Dapat nakinig ako kay Tiyo Buktot. Matapos magsalita ni Kuya, humigpit ang yakap ni ate sa akin tapos umiyak. Ilang mga sandali ay tinungo namin ang kinaroroonan ni Mang Vicente.
Kalunos-lunos ang sinapit niya. Hindi may tsura. Kaagad kong naisip na paano na kaya kapag nalaman ito ng nanay ni Kuya Riggs. Pinupunasan ni Kuya Riggs sa mga sugat. Napakarami. Sa mukha, sa dibdib, sa mga paa at kamay. Punit pa yung damit. Iyak nang iyak si Kuya. Siyempre ako hindi ko din mapigilan ng maiyak nun. Hanggang sa dumating na si Mang Buktot at Kuya Dael. Doon na pumalahaw ng iyak si Kuya. Nagmumura at nagtatanong sa kung bakit hindi sinabi sa kanya kaagad. Hindi naman nakapagsalita si Mang Buktot. Naiintindihan ko ito. Gawa ng kapatid niya si Mang Vicente. Nasasaktan din siya at hindi din madaling sabihin na namatay na ang padre de pamilya. Kumuha ng balat ng saging si Mang Buktot. Hindi kumikibo na para bang may sasabihin pero pinipigilan lang. Itong balat ng saging binalot sa katawan ni Mang Vicente. Tinalian ng mga baging. Nakapalibot kami sa labi. Walang kumikibo. Para bang nagsisisi yung mukha namin noon. Hanggang sa maya-maya pa ay sinabi na ni Mang Buktot na papatay niya ang 2 aswang na natira. Hindi daw kami uuwi hanggat hindi napapatay ito. Kung sakaling sasali ang albularyong nakatira sa nayon, tutuluyan niya rin yon. Bigyan niyo ako ng konting oras. Masyadong malakas ang poder dito. Magpapalakas ako. Matapos niya makapagsalita ay umalis ito. Sinundan ko ito gawa ng hindi ko na atima makita si Mang Vicente na nasa ganong kalagayan. Sa unahan siya pumesto. Sa isang banday nilinis ni Mang Buktot. Pabilog ito tapos tinanggalan niya ng mga damo. Umupo siya sa lupa at may kung anong kinuha sa tagiliran. Maliit na patalim. Ginamit niya ito para sugatan ang kanyang mga hita. Kitang-kita ko yon. Kinakalikot niyang sugat. Hanggang sa may lumitaw na maliit na tila babato. Makintab na bato na may sapagkaberde ang kulay. Hindi naman ako nagtanong kung ano yon pero malakas ang kutob kong agimat ito. Itong mga bato ay singlaki ng dulo ng hinlalaki sa daliri. Naghukay ang matanda, mga 1 dangkal ang lalim, at nilagay niya doon ang bagay na yon. Tinabunan ng lupa at dumura ng makailang beses. Biglang natahimik at nakita kong nakapikit na ang kanyang mga mata, na parang nagdadasal. Matagal yun. Mga 1 oras. Nasa tabi lang ako. Nakaupo sa isang banda. Hinukay niya ang bato tapos sinubo sa bibig na para bang candy. Habang nangyayari naman ito ay nagmumuni-muni si Mang Buktot. Niluwa niya ang bagay na ito at binalik sa kanyang hita. Napapapikit na lamang ako ng mga mata noon dahil parang napakasakit nun eh. Walang ano-ano ay naglakad ito nang hindi man lang ako pinapansin. Susundan ko sana kaso tinitigan ako nito na may kakaibang ibig sabihin. Ayaw kong pasamahin. Binalikan ko na lang sina Kuya noon. Nang makarating ako sa kinaroroonan nila, pinagtulungan nila Kuya Riggs at Kuya Dael na buhati ng labi noon. Tumutulo pa ang dugo nito sa katawan nila. Umuwi kami noon. Walang tigil sa pag-iyak ang magkakapatid at si ate. Idinaan ang labi sa liblib para hindi pagkaguluhan. At gaya ng inaasahan pagbungad sa bahay, naglupasay sa kakaiyak ang nanay nila. Nasa labas ako nun. Naririnig ko yung palahaw at may mga tao na ring dumating. Kinagabihan ay dumating si Mang Buktot. Dala ang balitang patay na ang 2 aswang. Yung albularyo umano na taga-Done, totoong hawak ng mga ito mga aswang. Pero hindi naman daw pumalag ito ng harapin niya. Naging malungkot ang mga sandaling ito. Yung mga kumupo sa amin ni ate nagtungo at nakilamay. Sila pang sumagot sa gastos ng libing. Sila ate pinagawa ng bahay doon lang malapit sa tirahan namin. Masasabi kong may parte sa akin na nagsisisi ako sa kung bakit pa ako nagbakasyon kasi nga
Aminado ako na doon nag-meet siya yung lahat ng magbakasyon ako eh. Hindi biro ang mga nilalang na ito. Yung akala ko na hanggang kwento lang itotoo sila. Katunayan Sir Seth, nang nakagraduate na ako ng high school nakakita uli ako ng aswang. Lalo na noong nag-aral ako sa Tagbilaran ng kolehiyo. Nagkaroon kasi ako ng kaalaman kung paano kilatisin. Isipin nyo, estudyante pa yung aswang na yun Katabi ko yung boarding house. Sinarili ko yun kasi nga alam ko magkakagulo. Pero wala akong tiwala sa mga aswang kaya ang ginawa ko. Naglagay ako ng buhangin doon mismo sa harap ng pinto. Nilagyan ng lana na binigay sa akin ni Mang Buktot. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng kwento ko. Maraming salamat din sa mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko.